ay nag-meeting. Ang sabi po nung tagapagsalita, gusto kong i-share sa inyo, ang sabi po nung tagapagsalita, para po pala kayo ay lalong maunawaan, lalo natin maintindihan ang ating binabasa, ang ating naririnig, ang ating mga nakikita sa paligid natin, ay atin po munang kalimutan ng ating sarili. Bawa, may mga tao na, sabi natin, doctor, engineer, teacher, nurse, at mga ano bang mga professional na pumapasok sa loob ng church o uma-attend ng seminar. Mga seminars, dapat pala ay kanya munang hubarin yung kanyang pagiging siya para lalo daw na para lalo niyang maintindihan ang kanyang dinaluhan, mga seminars o mga trainings or mga meetings. Ganun na yun. Kaya sabi dito sa verse, sabi nga doon sa verse 45, everyone must be open their mind to understand the words of God, and God wants to learn us and be open-minded. Ganun pala. At wag laging sinasabi natin, kung natamaan ako, nasapul ako sa mensahe. May mga ganong, di ko alam, paglabas ng church, ay may mga ganong tao na nagtatamaan ka, Yan. At sabi nga ng speaker, bato-bato sa lang, tamaan yung magmagalit. Yung nadinugtong pastor, totoo naman, yung sabi, Kaya dapat ay maging open-minded ang bawat isa sa atin, bawat isa sa mga kawan. Kaya simulan natin sa verse 36. Ang sabi po doon sa verse 36, tignan natin kung talagang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Ang sabi sa verse 36, sabi po dito, samantalang pinag-usapan nila ito, siya ay tumayo sa gitna nila. Yan. Ang Panginoong Jesus po ay tumayo sa gitna nila at talagang nagsalita siya doon. Nakipagkwentuhan, nakipag-diskusyonan doon. Makita po natin sa verse 36, ang Panginoon ay nag-appear talaga, nakita ng mga tao. Nakita ng mga tao. Samantalang dati noon, nung siya ay namatay, ang ginawa ng mga maka-Jesus Christ, ng kanyang mga, sa election, mga taga-followers, at sa ganun, yung mga boboto sa kanya, tawag din, anong term yan? Terms na, hindi. Sa follower niya, kinuha yung kawad, nagtakbo na sila. Kumulog kumilat, nagtakbo na. Di nakuha na nila si Jesus Christ. At inilagay doon sa bagong libingan. Ayan, inilagay siya doon. At ang may kwento nga doon, nagpunta doon si Maria, at mayroong nakatayong anghel doon sa pagpapo doon. At sinong hinahanap nyo? Ba't nyo hinahanap siya? At ang patunay po dito sa verse 39, siya ay nakatayo at talagang personal na nakita ng Panginoon. Ganon din po tayo. Kaya po tayo naging Kristiyano. Isa tayo sa naniniwala na ang katuruan about Jesus Christ ay totoo. Totoo. Ang ating, hindi tayo naging Kristiyano, hindi tayo naging Iglesia, hindi tayo naging Jehovah, hindi tayo naging, iba pang mga kulto niyan. Hindi tayo naging Satanismo, kundi tayo ay follower of Christ. Isa tayo sa naniniwala at nakita nga natin si Jesus Christ ay nakatayo. Sa verse 37 naman, to make a long story short, sabi po dito, nagulat, natakot, at napagkamalang multo. Yan. Sa kanilang kagalakan, merong nagulat, merong natakot, at napagkamalang multo. May multo, dahil si Jesus Christ ay puting-puti. Yan, puting-puti. At hindi bakit natin discuss natin. So verse 38, siya ay nakipag-usap. Kaya nakipag-usap siya sa verse 38. Yan. At sabi nga po, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Yan. At sa verse 39, ay ipirahing po niya ang kanyang kamay at paa. Eto, yung kamay ko, may butas, tagiliran ko, may sugat dyan. Ako ito. Huwag na kayong mag-aalinlangan pa. Yan, hindi ako multo. Yan. At sa verse 41 hanggang 43, ay humingi ng pagkain. Nagkataon naman, mayroong taong conscious sa kanyang katawan, sa kanyang health, may dalang pagkain at nagkataong humihingi, inabutan siya ng kaputol na isda at kinain niya personally o harap-harapan doon sa kanyang mga kasama doon. Sa kanyang mga nasa kaharap doon. Sa verse 44 naman, sabi dito, dapat matupad ang hula ni Moses, ng mga propeta at maging sa aklat ng mga awit. Sabihin, more on sa Old Testament ay puro prophecy, puro hula about Jesus Christ. Ang sabi nga ay, the revelations of the Old Testament is the New Testament. Na doon tayo inaaway ng mga
ng Jehovah? Ba't naman kayo binabasa nyo lang? Bakit New Testament ang binabasa? Hindi nyo binabasa ang Old Testament. Hindi, binabasa namin yan both. Binabasa namin yan. Nasa verse 45, eto na. Everyone must be open their minds to understand the words of God. At isa tayo sa nagbukas ng isipan. Isa tayo sa nakaintindi, isa tayo sa nakaunawa. Mapalad pa nga po tayo eh. At yung life gate, mapalad din. Ang wala na lang natin dito, kayo po ba ate Lynn ay considered as a doctor? Ano ba kayo? Hindi. Wala pa tayong doktor na. Akong doktor. Kung doktor kayo, magpapagpunta ko sa inyo na. Okay, wala pa tayong doktor. Pero more on that dito, ang mga tao dito ay mga professional. At hindi masasabing ang mga taga-life gate ay hindi basta-basta ang mga membro dito. Pero sa ibang church, sabi nga, paano naman kami maniniwala sa church niyo? Puro kaya kayo lang na parang na kung saan. Ay sabi ko ba, hindi pumunta ka sa life gate doon, mga ibang mga membro doon, mga radicalidad, mga pinagkalalang. Kaya hindi sasabing nahuhuli ang mga salita ng Diyos doon na ang kailan ng mga taga-life gate ay mga kapitbahay na uhugin, mga kapitsugin. Hindi. Kaya makita natin, maparag ang mga taga-life gate dahil may naniwala, may mga professional dito sa klan, dito sa life gate na nag-open ng isipan nila. Dahil kung hindi nag-open ng isipan si Kuya Jason, timimpla na lang, timimpla ng kanyang dishwashing kung ano yan, at ano pakita mo sa kanya. Dahil isa siya nag-open ng kwan. Kasabi dito sa verse 45, everyone must be open their mind to understand the words of God. At tayo nagbukas ng isipan at naintindihan po natin. At meron isang dito, isang masakit po dito. Basahin natin sa 1 Corinthians 15, verse 19. 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Okay. Hindi yung doon sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Doon na basahin natin yung 19. Kung ang pag-asa ninyo at kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakang kawawa sa lahat ng tao. So pag binasa po natin yung contextual, yung ipinag-click ko lang, pag binasa natin ang contextual, yung buong context ng kwan, mula sa 12 hanggang sa mga sumusunod, hanggang 33, makita po natin dito, ang Panginoon Hesus, di ba binasa natin sa unang natin, ay nabuhay. Pero kung di nga po nabuhay ang Panginoon Hesus, tayo ng pinakang kawaawa, ito yung pinangdidiinan sa atin. Sabi sa natin, kung ang pag-asa lamang natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo ng pinakang kawawa sa lahat ng tao. Yun yung pinangbabalubog sa atin ng mga salita. Yan. Kayo, kawawa na kayo, gano'n. Check this lang pa kayo masa. Ang sabi doon, kawawa kami kung si Kristo ay hindi nabuhay. Kaya huwag nating pagtalunin yun, huwag nating intindihin sila. Nabuhay naman ang Panginoon after 3 days. Ito pang pangpatay sa atin. Itong 1 Corinthians 15, dahil kayong kawawa na, magkristiyano kayo, dahil kay Kristo lang kayo. Kung hindi po nabuhay si Kristo, talagang kami awa-awa. Pero, kaya naman kasi ito para sa iyo. Isa kasi hindi nagbukas ng isipan, sabi doon sa verse 45. Yan. At ang sabi po dito sa verse 46, kailangan magbata ang Mesyas at buhay after 3 days. Tama? Kailangan magbata. So, dapat maranasan talaga ng Panginoong Hesus yung karanasan o maranasan ng isang tao. Ang Diyos nyo, namatay, nagutom, umiyak, pinapos sa krus, napagod, nauhaw, gano'n na. Tao yun eh. Nagkatawang tao yun eh, para sa iyo. Sa verse 47, ipangaral sa lahat ng bansa. So, hindi man po binanggit, yung bansa na yun, ang ating bansa, isa sa mga kinikilalang bansa. Ang sabi nga daw nila, hindi daw yung Asia, tinatawag na yun, kasi kahit na, ay belongs kami doon sa country na yun. Sa bansa na yun, kabilang kami. Kaya hindi man sinasabing Pilipinas yun, kami, tayo sa mga bansa na ina-adresan ng salita ng Diyos. Verse 48, ginawa silang witness. Ayan, unto witness. Diyos, sabi nga po dito, tayo po talagang tinatawag na true witness. Bakit ba kumukuha ng witness katulad nga, napakaraming intriga katulad kay Napolis, kung ano ba. Yan.
nakita ba po nilang hayagan yung ginawa ng Panginoong Jesus, ng mga JW na yan. At sila nagkikilom, sila daw yung Jehovah's Witness, sila daw yung mga saksi ni Jehovah na yan. Samantalang dinidelay nila ang tungkol sa katulad ni Jesus Christ. Kaya tayo po yung true witness. Dahil sa verse 45, ginawa natin yung mga bagay na yan. Dahil sa 49 hanggang 53, ay yung nakita natin doon, biniles ng Panginoon ang mga tao habang nag-persist na doon ay ang Panginoon naman ay umakyat na sa langit. Yan. Kaya ngayon po tayo meron tinatawag na sila ay nag-worship sila ay nagkuhan. Kaya nagpuro sila Panginoon doon, sumamba. Kaya meron tayong tinatawag na praise and worship. Doon po kinuha yung sinatang praise and worship. Kailangan natin purihin ng Panginoon, kailangan natin ng worship, sambahin ng Panginoon at kailangan natin siyang papurihan. Kaya tayo sa ating ang baptist, meron tinatawag na congregation, meron na praise and worship. Doon po hinambo yung sinatang yan, yung praise and worship. So nawa po sa gabi nito mga kapatid, hindi tayo yung kabilang doon sa sinasabi nila na talaga, kahit din tayo rin ngayon, makikita sa isang Kristiyano na si Jesus Christ na ay patay kapag ang buhay natin napaka-irresponsible, parang sabi nga, walang changes, walang pagbabago sa buhay ang ating pagiging Kristiyano. Yan. Okay, nag-i-improve tayo. Nawa, yung 5 aspeto ng buhay natin sabay-sabay, spiritually, physically, mentally, emotionally, materially, ay lahat ay lahat ay nag-go-workout, lahat ay nagmamaterialize, hindi yung buhay spiritual lang masigla, pero pagdating sa kanya, uwi ng bahay, wala nang makain, kaya naman ay physical naman ay pasiglag sa church, pag uwi naman sa bahay, sickly naman sa akin. Dapat yung spiritually, physically, mentally, emotionally, materially, yung 5 yan, dapat yan ay hindi naman totaling abot natin yung nagpakapit na dapat na makita sa isang Kristiyano. Ay nakita naman sa buhay natin, ang mga taong yan talagang buhay ang Diyos sa kanila. Kahit na wala, meron. Napakamasasaya